ipagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa kakitay papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon muguna-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ug maayong buntag? Aniya na sabtan ini nga atong panginlabot nga mudayon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay gikan sa adlawng Lunes ngadto sa Biyernes. Hulbis karon ay ika 10 sa Agosto. Sa ato pa nagkaduol na gyud, mahuba na sa Agosto, mo September ug unya Oktubre. Nga mao nay itong adlaw nga gipaabot nining pipila na to ka mga kaigsuonan nga dunay damgo nga lagi tungod kay malampuso naman sila sa ilang paginabuhi karon nagdamgo sab sila nga bahos niya na muserbisyo sab sila sa lungsod sa barangay di naghatag kanila kahigayunan ug maayong panginabuhi. Mao nga maingon ako nga manghinaot ang atong pangilabot o ang lungsoranong radio nga unta ang atong umaabot nga piniliay malimpyo unta ug wa nay pagduda parehas sa nahitabo sa eleksyon ni adtong 2022 nga hangtod karon dunay mga general sila si Eliseo Rio, si General Ordonio ug uban pa nga mingaw lagi nga gi-question nila ang resulta sa eleksyon. O gani, wa man sabta kayo pa baka bati o pamahayag gikan sa atong chairman sa Comelec nga mihimog eksplikasyon, mihimo og pamahayag pag-eksplikar sa akusasyon nga gibuhian nila niining mga retired general. Kay ubay-ubay kuno ni ka mga retired general nga inyong mo pasaka og question sa Korte Suprema. Gani dunay gihikay na kuno karon nga impeachment diha sa atong balay-balauranan. Ambot kinsay kaha doon na bakahab kahay mga kongresista, doon na bakahay mga senador nga mo dawat niya na kanang impeachment nga gipasaka unya mo paluyo nga mga kongresista ug senador niining mga giplano nga ipasaka nga impeachment nila ni General Ordonio, nila ni retired Colonel Ordonio o retired General sa insay nga niining usa ka general o pila pa ka mga retired general nga ni General Rio kahumok na kong makalibot sa atong ba Colonel usa ka Colonel, retired Colonel o usa ka general og lain pang mga general nga nipirma kuno niining impeachment nga kaso nga gipasaka og unya pag-question sab nila sa resulta lagi sa eleksyon ni atong 2022 nga ila sang ipadangat kuno sa Korte Suprema. Mao nga manghinaot ta nga kining umabot nga piniliay nato sa barangay ngadto na sa midterm election nga wa untay mga akusasyon na ba nga binuang o tinuuray magani wa man sa hinungtam tuo taghiskot lang tanini kay akusasyon pa man probahanan pa man nila ni Colonel Ordonio o ni General Rio o mga uban pang retired general niya ng akusasyon nga lagi dunay house show
dunay binuang nga nahitabo ni adtong eleksyon sa 2022. O balikon ko, good morning sa atong mga kaigsuunang tingpaminaw. Dinhi nining atong tulumanon sa pangilabot. Mga pangumusta dinhi sa atong pinanggandak bayan sa Ormoc, sa 4th Distrito, sa Tibuok Region 8, sa Luzon, Visayas, ug Mindanao. O i-appeal ta na lang kadtong mga pangumusta sa mga igsuon nato nga tuwa sa nagkalain-lain nga dapit sa kalibutan. Tuwa na sila dito, uban ang ilang pamilya, tungod kay maayo ang dagan sa ilang panginabuhi. Dinhi, murag dili kayo maayo, at tingali, kayo sila isulti dinhi, pero dito, murag malapuson ang ilang panginabuhi. Munang maingon ta, salamat na lang, nga bisan pa sa kalampusan ninyo diha, naghuna-huna gihapon kamo sa mga nahabilin dinhi nga mga kaigsuunan ninyo, inyong mga minahal nga higala, kaparentihan, igsuon o mga ginikanan. Okay, good morning sa tanan. O akong ipainom-dom dahi nga, kining atong tulumanon pangindabot, inyong mabati pinaagi sa atong Lungsoranon Radio Philippines, sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsoranon Radio. O mga mangumusta sa ko sa mga kaigsuuna nato, labi na yun katong mga kanang incumbent pa nga mga district chairman din sa Ormoc, sa syudad, sa city proper, sa 28 ka distrito. Kay wa pa man lagi eleksyon sa ato pa, wa pa ni sila magagawa. So pag-file na, mapurma na yun ding tulo na lang ka distrito, o kunya, wa na, masibilya na ning atong mga chairman din sa 28 ka distrito. Ato silang isangpit karong buntaga, kay pamasin, nga makahatag sila nato og kanabang kasayuran, mahitungod og giun sa pagbahin lagi ang Ormoc into tulo ka distrito. Wa kayo na naghangyo man ko sa ni Joy Vincent Mutil. Basi na lang mapatagaan ta og impormasyon dinhi og sikin sa may mga district chairman nga nabinaw karon og dunang nga mahatagaan kong kopya sa giun sa pagbahin-bahin, giun sa pag-divider ang atong distrito sa Ormoc into 3rd district, ngadto sa tulo ka distrito, labing maayo aron ato ng ipahibaw. Ato gyapon sang piton si Konsehal Kilang, no? Kana na untang dili lang ipaako sa sipon kay ako lang muprang ka lang ko pag-isultan, dili kay ko haniti paniana. Ang ako na lang kanang giprint na in paper sa ang giun sa pagdivider ang distrito sa mga si isang pita kang Konsehal Kilang tungod kay siya may chairman sa Committee on Laws and Ordinances ambot og mao maghapon sama kang Konsehal Laurente como presidente sa ABC taga-idaw tagkopya be og naamanggali imo na diha padad-idaw taon ko diri aron atong mahisgutan dinhi aron nga masabtan gyud sa tanan kay do na pasagpo gihapoy mga text gikan sa syudad nga buot sa silang masayon yun kay mga istorya pa man lang kuno ang ilang nabatian mao hala mga kaigsuonan mga district chairman mga district councilors o doon na mo'y mga kasayuran padad-idaw kami din sa Lungsoranon Radio ng anam-anam mo paghisgot din ay hapit karabag yun ang pinilian gani naghisgot naman ta kagahapon o kano sa magsugod ang kampanya kano sa magsugod ang registration kano sa magsugod ang kampanya o guban pa okay magsugod ta sa tinagsip sa mga balita sa dili pa ta mupunit sa mga kasayuran mga importante kayong mga balita nga issue nga atong hisgutan din sa atong tulumanon ang
unang nga tics nga atong dadawat mao nga maulagi na ang atong presidente tungod na ining kahadlok sa uban, labi na kay giban ang India na ipahibaw na nga di na sila usabo mo igiban nila ang pagpamaligya o bugas sa gawas sa nasad sa mga silingan nga nasod. Ang Vietnam mubaligya pero mahal na. Sa laktor nga pagkasulti, doon ay mga kabalaka. Hinoon, si Undersecretary Sebastian sa Department of Agriculture, maingon man nga video o ang atong estimate sa ani karon. Mura kuno dako-dako, pero murag makaingon sab ko nga may kamatuoran baka ani nga ang Central Luzon gilampurnas man sa nagsunod-sunod nga bagyo. Unsaon man pagka kuha nila unsaon man pa nga giunsa man nga niabot sila maayo nga wa man gilampurnas man ang tungod sa lunop sa bagyong Igay o sa Parkon. Mao nga matod pa hidoon si Presidente Bongbong Marcos pipisalig nga aduna tay igo nga supply sa bugas. Ang nasod kuno dunay igo nga supply sa bugas hangtod pa sa sunod tuig. Then malipay ta umaw kana ang mahitabo. Salamat kayo ug mao manggali nga matinuod ni kay ang ato kong gikabalakan sa interview kaganina ni Raul Montemayor, ang National Manager sa Federation of Free Farmers Co-op. Matod pa sa iyang pamahayag, jutay ra ang abot kuno sa ani karon. Ambot og unsay hay katinuoran ini si Undersecretary Sebastian sa Agriculture ba o ang kuan ba si unsay nga nining unsa na ni nawa naman hinuon ko malikon ko ang sa interview good ni Raul Montemayor, ang National Manager sa Federation of Free Farmers Co-op, mingon nga jutay ra ang abot sa ami. O ganing sab kuno, dili sab kuno daghan ang napalit nga bugas. Abot unsay hinaot sab unta nga maklaro ni kinsay nagsulti si ang Yusik Sebastian ba o kini ba si Raul Montemayor nga baoy manager sa Federation of Free Farmers Co-op kay pastilan murag nakaingon ko pagka mahinayon magali ini pagka makaluluoy sa mga kaigsoon na taon way ilang abot kay ang gate price kuno farm gate price sa palay sa pasi ni ang mao kuno'y pinakataas nga na-record midagan og 34 ngadto sa 37 nga murag gidoble kay ang basta kay tin-ani nagali mo 17 na naman lang ang kilo pero karon 34 mudagan pa kunog 37 dan sa ato pa mao'y katarungan mao ni rason nga og pananglitan mao man ang presyo kadang gidamgo nga muminos kadang giingon nga ang presyo sa bugas mumahal nga tingani moabot pa og 60 50 kadto 60 ang kilo mahitabo na og ingon ta jutay ray atong maani ug unya kay jutay ra bay atong maani ang pasi mahal natural ang bugas sad mahal pod ambot og naminaw manggali ron ang mga akong kahigalaan diha sa ang singan ining kining taga Department of Agriculture sila si Bian Mendoza ug uban pa diha nga mga personnel sa agriculture bilang tagain namig hulagway unsa ba ang ani din hisato wa pa man say ani kay muro bag-o pa mang nagtanom
karon pamantingali ta ang ani sa digali Nobyembre, Disyembre. Amot baho ni ato ning klarohon pag-ayo kay unsaon manggod nga di na magkaayaw ta magkalakaw-lakaw, no? Magsalig daw lang ta sa mga report og nga ipadangat dinhi sa atong pila ka mga kaigsuonan nga tigpaminaw dinhi ning atong tulumanon. O kunya, batod pa diri ni apay lain. Lain nga tinagsip sa mga balita. Murag gawas sa bugas, ha? Kay ang pasi, balikon ko, 34 man kuno ang presyo pagkakaroon nga to 37. Sa ato pa, ang bugas sa mamahal, yun na. Di na tawa na ka ng 25, 20 nga gipabahayag sa atong presidente. Kay unsaon man og ang pasi 34 ang klaro na gyud, ang mild na ginaling na mahal na gyud. Ug unya ni apay lain nga balita nga video angayan sa natong bantayan tungod kay matod pa diri ang upat kuno ka importante mahidong danong klase nga baligya sa kana mga groceries nga mga linata, sardinas uban pa nga mga giingon diri nga mga 40 ka klase nga mga baligya sa mga grocery mura kuno misirit og taas nga humirit kuno og taas nga presyo sa ato pa nag-apply na sila sa DTI og increase kay di man sad bahimo kay di man sad bahimo nga ipabili nila ang ilang presyo nga ubos kay unsa man ental bahimo sad sa ilang unsa may ganansya nga ilang makuha. O niya, ispo ko ba ng 40 ka klase sa mga nag-unang baligya diha sa grocery stores nga karon murag mutaas na muna ato ning bantayan. O niya, gawas pa sa kada laging giingon nga karon nga nagkaduol na ang adlaw sa pag-ablis klase gani ang college karon nagklase naman ang high school na malanting aring elementary o kinaubusan pa nga grado sa atong kabataan ang wa pa may pag-abli karon pang Agosto 29. Pero karon nga nagkaduol ng adlaw sa pag-ablis klase ang presyo sa mga school supplies mga kinahanglanon nga sa mga kabataan nga nagtunga misaka sab murag sirit sad ang presyo ba tingali bisan galit tingali ang mga bag itunta ambot may uniform i-require pa bang uniform mga bata murag bumahal ni mahal sab tingali na mao na nga makaingon ako nga astilado unsa na balay dili mahal pagkakaroon mao man gani nga importante kayo nga ikaw nga naminaw karon kung doon na ka ba labi na og nagsaliglan ka sa sweldo nga daghan kag kita karon labi nag-estimate nga ang imong bana maayong kita mao na ang imog yung pamaliton kanang mga imported kanang mga bandit o niya wa kay kalibutan og pila na itaw kita sa imong bana o niya wa kay hinipusan kay kining kinabuhi mo na giingon mapareha man sa ligid musaka may ligid usahay maibabaw mahaubos sa ato pa ang lakaw sa panahon di pa nato mahibaw-an simbako dunay masakit sa pamilya ug unya wa mo'y hinipusan kay lagi ang imong ginastuan mura sa kag si Dunya Isprakatat ambot ka ila ka ba kaha ni Dunya Isprakatat nga pataka na gasto mga imported yun mo'y kanon mga bandit yun mo'y isulob pastilan unya ang bana intaw nagkadusingot bisag unsaong panigurog hipos bana kaya ang asawa ang gasto makalilisan murag Dunya ang ginastuan dan ang mahitabo ug dunay problema lagi ug dunay panginahanglan sa kwarta ang saon man mahadagan-dagan tagpangutang
mao nay nakapeligro. Mao man gani nga importante kaayo nga sa pagkakaroon labi na niining sitwasyon sa atong kalibutan nga mukalit lag bagyo kanang giingon og huwaw ug unsa pang mga kalamidad maayo gyud nga doon natay hinipusan aron og unsa may mga kakulian nga atong hisugatan dili kayo ta magkabayayat, dili kayo ta maproblema. Okay. Balikon ko no katong mayo tingali nga sayuon na to kamo. Daghan na may namalit yon. Makita nato Stevie nga namalit sa pangapanginhanglanon sa mga kabataan nila nga mag-eskwela, nga mag-eskwela na. O niya, di ay ato sang napunit nga balita, no? Tungod lagi niining istorya, mahitungod nga sa gibuhat sa China, no? Ang China nag-ingon sa ang China sa ingon nga mauday nga ilan ang gibuhat kay dunat kunoy saat nga ang BRP Sierra Madre nga naa diha karon sa ayong insol tangtangon kuhaon pero gihagit ni usa sa mga spokesperson usa sa mga nagpahayag abot unsay ahensya ni Malala ni Undersecretary Malala nga gihagit ang China nga magpakita sila kamatuon yungin kay wa manggid kunoy nagsaan gani si Presidente Bongbong Marcos bibarog sab nga wa ginoy kasabutan kung agreement nga tangtangon ang BRP Sierra Madre sa diha sa Ayungin. So malipay ta ni ay mga proposal gipalanog nga imbitasyon sa China nga medyo mag-istorya, magdialog. Kay wa naman gi-imbitar naman ang ambasador sa China nga giimbitar naman sa mga kadakuan nato sa usa ka sa nga ninunta giimbitar nila og aron nga magka-istorya og unya murag do nagali uban nga niingon nga mas maayo sa tigali nga i-deklarar nga persona non grata ni si Huang Silian ang ambasador pero di lang ta magdali-dali mas maayo nga og mahimo kinin di murag wa panagsabot karon sa duha ka nasod Pilipinas ug China maabot idun ta makakabot og kanang gitawag og win-win solution kanang solusyon nga indun ta makayo sa duha ka parte dan atong paabuton unsa gyud mahitabo kay sa giingon sa balita kagahapon no atong dadawat ato nya ning hisgutan din hining atong tulumanon karon pagka umanining unsa nga nining kining unsa nga nining mga tinigsap sa mga balita nga atong hisgutan ato nya ning hisgutan kining pamahayag sa China o kining pamahayag sa nga gibuhian ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro din iyang gi-imbitar gisumon si Huang Silian ang ambasador sa China nganhi sa Pilipinas ato nya ning hisgutan karong taon-taon ini kahuman nato nining tilagsip sa mga balita okay karon mao ni na human naman ang tilagsip sa mga balita no atong sugdan paghisgot kining pipila ka mga isyu nga medyo angayan sab nga masabtan sa atong mga kaigsuonan. Kining mahitungod sa gipangusgan man tong pagrehistro gyud sa mga unsa ining kining pagrehistro niining mga SIM cards. Pero ni ay atong napunit nga balita ang scam text kuno ang text scam
bisan pa sa siging sa registration pa na niining mga giingon lagi nga mga kining SIM card giingon diri wa kuno mahunong kuno do naghapon kuno scam text wa kuno mahunong bisan pa sa deactivation sa SIM nga nga dili rehistrado mga tao kuno nagsige gihapon kadawat niya ng spam text. Usa ka babae maingon nagkadawat siya ubay-ubay nga mga text siya sa og unya giingon pa na ingon dire no a woman who received several of them in the same day maingon nga ito SIM's registration was all for nothing as they don't show the name of the sender. Sa kabutong pabahayag nga nakadawat og ubay-ubay usa ka babae nga nakadawat og ubay-ubay nga mga text message ba niingon nga murag baba naingon siya nga ang SIM registration mura kuno wa all for nothing kay wa man kuno gihapon ang iyang nadawat nga ubay-ubay nga mga nga spam text wa bay mangangahan sa sender hago lang kuno tag rehistro hago lang kuno tag rehistro pero rehistro sa SIM pero naaran daghapoy magpada og ingon na ini nga why ngan mo'y po sa kababay ambot tinuod ba nino ako lang hisgutan kay nagtuo ko kakatong SIM card registration makasulbad natin niining mga binuang nga text sa SIM card do maayo unta og kuwang yun bakurhian na kay aron nga medyo maputol ni kini mga binuang at text ba mga fake mga binuang pagdaot og unsa pamandiha. Okay karon tuguti para ni sa mga magtutulo nga naminaw kanato karon din hini nga tong tulo manon. Di ay akong napunit nga balita nga ang inyo diayong 5,000 nga chok allowance matod pa dire sa tanang public school teachers balikon ko ha the 5,000 chok allowance nga that the public school teachers receive will now become a cash allowance. Sa ato pa di ay katong chok allowance di na gitawag og chok allowance cash kuha na mahimo ng cash allowance nga magamit nila pagpalit og teaching supplies ibayad sa internet subscription o annual medical examination para nining umaabot nga pag-abli sa klase. Ang enrollment sa public schools sa sunod tuig lagi ang enrollment sa public school para sa next school year is from August 7 to 26 gikan sa Agosto 7 ngadto 26 matod pa sa Department of Education from sa DepEd. Ang Senado mipasar og balaudon nga mag-increase sa teachers allowance ngadto na sa 7,500 niining umaabot nga school year ug 10,000 sa mosunod na sab nga tuig. Sa ato pa nag-anam ni matag tuig og increase. Pero ang House version nagpabilin pa kunong pending diha sa committee level. Sa ato pa kuha lang gihapon pasadig lang gihapon manghinaot ta nga pasalig ni nga dili mapako. Batod pa diri public padayon ta. Public school teachers will receive their one-time cash allowance worth 5,000 pag-abli sa karse karong Agosto 29. Diba nini ha? Kamong mga magtutulo nga naminaw ang inyong public school kamong mga public school teachers ang inyong one-time cash allowance nga bobalor og 5,000 inyong madawat pag-abli sa klase sa Agosto 29. Kadtong bag-o nga na-hire nga teachers nga mo-assume sa duty
So, sa first 30 days from the opening of classes, entitled na sa puno, ay katungod na pagdawat o full allowance matod pa sa DepEd sa ilang August 4 ng memorandum. Kamong bagong mahayar sa agbalikon ko ha, newly hired teachers who will assume duty within the first 30 days from the opening of classes entitled na nga mudawat og full allowance matod pa sa DepEd memorandum nga gi-issue ni adto Agosto 4. The cash allowance will be 80% for those who will assume duty after 30 days. Kadto di ay mo-assume human sa 30 dias sa pag-abli sa klase, 80% na madawat, but not more than 90 days. 50% if after 90 days, but not more than 150 days, and 20% after 150 days until the end of the school year in June 2024. Sa laing bahin, ang public and private schools should update or encode the student profile batod pa diri nining atong nadawat nga should update or encode the student profiles in the agency learner information system ginamit ang updated basic education enrollment board matod pa sa DepEd memorandum. O kunya giingon sa diri deadline sa submission sa documentary requirement in both public and private school is on October 31. Okay. Sa ato pa, mga public school teachers, pag-abli sa klase sa Agosto 29, dawat dayon mo sa inyong 5,000 nga cash allowance. Pag-abli yun sa klase sa Agosto 29. O hinarot nga kabung nga nagpaminaw karon na nalipay sab nining kasayuran nga among gibuhian. Okay, mupunit taglain nga issue nga buot na ko sab nga paambitan din hinining atong tulumanon kay kinigod ang ato dili balang tungod kay nag-uistorya lata. Ang ato makahatag sa tag impormasyon ug unya ikaw nga naminaw sab namo ni Belben dinhi atong tulumanon makahatag sa imong reaksyon ug doon na ka may reaksyon pabor o supak ba karon doon na text dire nga mahimo ba kuno nga mahisgutan ug pila ba kahay pag-increase sa mga basic goods pila ba price increase kuno sa mga basic goods di ay atong napunit sa balita gikan kagahapon no sa balita sa newspaper kagahapon, nag-ingon dire nga 13 ka manufacturer sa basic necessities and prime commodities adunay price increase request ngadto sa Department of Trade and Industry. Tungod lagi kuno kay ang katarungan ang mga raw materials mahal na. Sa laging handa public briefing kagahapon, ang Consumers Protection Group, si Undersecretary Ruth Castillo maingon, pending price increases cover a total of 47 unsay bote pasabot ni keeping units ETU bali unsa ni ato ning klarohon kay maining masabtang yun sa atong mga kaigsuonan. Matod pa diri. Kini kunong increase nag-appeal ni ining nagkalain-laing mga produkto sama sa canned sardines, evaporated milk, powdered milk, coffee, instant noodles, bottled water, and canned meat among others. Matod pa sa Di Castillo, manufacturers of food items are requesting for a 1% to 5% price increase or from 0.10 to 7.27. Saan ba pag-kwinta na ito ni no? Dili ba kaya ko champion bulok-bulok ko sumat. Mantod pa. Balikan ko ha,
Castillo said the manufacturers of food items are requesting for a 1% to 5% price increase or from 0.10 to 7.27. In contrast, non-food items manufacturers are requesting 6% to 10% price increase. Gipangunta na siya what were the reasons for the price increase request. Si Castillo itubag nga manufacturers mipahibaw nga ang mga raw materials nga presyo sa raw materials nga labi na gyud ang imported kuno mibahal na pagayo. Castillo says that DTI has a mechanism to verify the price increase request of manufacturers. Sa bagong interview sa mga reporter kang Castillo, miingon nga ang DTI do not see any price increase in the near future until it publishes a new suggested retail price bulletin. Sa ato pa, magpaabot gidi ayta sa SRP, sa suggested retail price. Ikaw nga mangumpra diha sa usa ka grocery, ayaw tingali mangutana sa taog bida ba o unsa ba ni presyo ba ni appeal ba ni sa mao ba ang sa presyo sa mao ba ni ang suggested retail price kay ubos kuno sa Republic Act 7581 kung Price Act as amended ang NDTI gimanduan to issue the suggested retail price bulletin under its jurisdiction for the information and guidance of the manufacturers, distributors, and consumers. Sa ato pa, kining gihimo sa kining suggested retail price day kini guidance ni para sa mga manufacturer, mga distributor, o ingon man sa mga consumers. Mao nay atong malili. Matod pa dire, the latest SRP bulletin issued by DTI was published on February 8 nagpabilin ang epekto niini. Gipangunta na siya og ang DTI is looking to publish a new SRP bulletin within the year. Castillo acknowledged that it's still a possibility. I am not saying no. Maybe because it's just August, we still don't know what's going to happen. There is still 4 in the year, Castillo recently told the reporter. In the latest SRP bulletin issued in February, price adjustment was made in 76 SKUs have restrained their prices. Usa ba ning SKU bi ato ning lion diri sa unsa bay kabot ipasabot ning SKU aron ato gining masabtan pag-ayo kay bahay nang mapasabot nato self-keeping units di ay kanang unya matud pa dire atong tiwason in February niadto ko nung Pebrero 58 ka self ka SKUs adjusted the maximum of 10%. Gikumpara sa previous SRP bulletin issued in August 2022, the February SRP suggested retail price bulletin noted price increase in some SKUs of food product such as canned sardines, canned meat, coffee, milk, bread, and instant noodle. Sa ato pa, mauna ang sitwasyon karon sa atong mga presyo dinhi sa atong mga baligya na sa atong mga palitonon sa merkado, gipamalit sa merkado. Okay, mapalit diha sa mga groceries. Sa ato pa, inig-adto nimo, nakasabot ka ng daan, pero kung lagi, medyo doon na kay pagtuda, pangunta na, ug unsa ba ni? Tapatan-awat ta sa inyong memorandum ba, na nadawat, nga kini appeal, nga kini nga item nga inyong gibaligya nga o kining presyo mooy appeal sa memorandum sa nga suggested retail price. Okay. Sunod nga atong hisgutan karong buntaga daw.
ang mahitungod niining nahitabo lagi nga haina ni nahitabo nga gibuhat sa China mahitungod lagi niya ng pagbomba ug unya ni resulta hinoon nga gili na pag-ayo ug unsa bay mga proyekto din sa Pilipinas sa atong nasod nga ang namuhunan o nanrabaho mga Chinese sa gawa samantalaan ni atong Domingo sa kulom ni Iris Gonzalez nga ang iyang kulom giuluhan og eyes wide open matod pa dire ang uluhan ining iyang kulom karon niya ng pitsaha niadtong Domingo Agosto 6 iyang giuluhan og Battle of Manila Bay reclamation version nag-ingon dire doon na kunoy modern day battle nga mahitabo kuno sa Manila Bay ang atong nabantog nga Natural Harbor and Environment Secretary Maria Antonia Yulo Lozano mao'y nanguna kuno nanguna sa fight niining giingon nga battle it is an uphill battle as it goes against proponent of different reclamation projects big businesses in her mandate to review community impact of the project kini ni amang kunoy dako kayo nga project gihimo karon diha sa Manila Bay. Ugani murag dunay mga pamahayag nga giluwatan ang US Embassy nga murag nag-mention nga ang nagtrabaho niini sa maong project ang China Communication Construction Company nga mao'y affiliate sa Gatchalian EPC Contractor China First Highway Engineering Corporation. Sa laktod, matod pa diri niining atong nakuha nga impormasyon nga kinilaging reclamation sa Manila Bay usas sa mga dako kaayo nga kapitalista niini mao ang plastic king nga si William Gatchalian. Murag amahan nila ni Win Gatchalian ug ni Secretary Gatchalian sa DSWD nga aduna di ay kunos kini di ay si Plastic King William Gatchalian adunay 318 ka hektarya nga waterfront reclamation project nahibaw-an sa diha nga ang US Embassy mipasaka sa ilang kabalaka niining gipadayon nga reclamation project sa Manila Bay. It was billionario which first reported the story. Ambot kinsa banis billionario. While samtang ang US Embassy did not specify any project, it mentioned China Construction Company, which is an affiliate of the Gatchalian EPC contractor, China's First Highway Engineering Corporation. Ang gikabalak-an kung kuno niini pagkakaroon, kay bisan si Presidente Marcos na wa na'y makita nga dagat. Wa na kuno'y makita nga dagat, ug mahinayon magini mahuman kining ispipo mo din kang gipuhunanan di ay ni Plastic King usa sa mga magpupuhunan mo na nagpuhunan ni anang 318 hektaryas waterfront reclamation project. Unya, matod pa diri. Giingon pagali diri nga maulagi ang US Embassy ni wa hinuon magdangaan gyud sa project do o nga maghisgot sa contractor pero nag-mention lang ang embassy did not specify any project o unsa nga project pero ang i-mention lang kuno ang China Communication Construction Company nga mao'y affiliate sa Gatchalian EPC Contractor China's First Highway Engineering Corporation.
Ug niya matud pa din hining kolom ni Iris Gonzales ato lang ning punit-puniton kay murag gigukod tas oras. Giingong diri nga kadaghanan kuno sa mga project di ay diha niya ng kanang gimension nga reclamation project diha sa waterfront. Mga kuwang kuno ni ang nagtrabaho ni most of the reclamation project proponents nagtap og Chinese contractor. Sa ato pa kadaghanan sa namuhunan niya ng reclamation project diha sa waterfront. Mga kuwang kuno ni ang mga proponent ni mga Chinese contractor, ang mga proponent ni ang gitap ni ang gipatrabaho Chinese contractor. I hope matud pa diri we won't be paying for the implication of this one way or another in the future. As at this writing, this Chinese embassy in Manila has not responded to request from reporters to comment on the U.S. Embassy's statement. Siya sa ato pa ang nakapatribukar na ini mao ang pamahayag nga giluwatan sa U.S. Embassy kay nabalaka sila kay murag duol ra sa U.S. Embassy kining gihisgutan nga project. Ug niya matud pa diri. May pamahayag sa hinuon nga gibuhian ang giingon ang mga Gatchalian, si Mr. Gatchalian mipahatag, mipahayag nga with or without reclamation project in Manila Bay, diha sa Manila Bay, parts sa Manila would still be submerged for flood and so will other cities. Hinaon bisan o matud pa ni Gatchalian, bisan og wa pa kuno kining project sa Manila Bay, ang nahitabo maglunop lang kuno gihapon ang mga area niini ug dunay mga syudad sa Metro Manila nga lunupan. Ug niya madugang pangpamahayag diso. The solution is to fix the entire drainage system which is abatod pa sa mga Gatchalian karaan na outdated. Ug niya giingon sa diri nga sila ang mga Gatchalian nga usa sa mga proponent niya ng project diha sa Manila Bay. Nagsunod man kuno mo may pamahayag nga wa man sila nagsunod man sila sa mga requirement sa Philippine Reclamation Authority. Apil na kuno ang payment sa regulatory o mga about 800 million to the government. Sus, dako daay gyud diay ni. Ato ra gud ning klarohon pag-ayo. Sa ato pa ang mga Gatchalian bigon nga kabi usa sa mga konsilang mga Gatchalian usa sa mga financier niya nga project, pero nagsunod sila sa requirement sa Philippine Reclamation Authority. Apil na kuno ang mga pagbayad sa mga regulatory fees o mga 800 million ngadto sa government. There was also no objection sa project sa dihang after it was given a notice to proceed sa human kuno muhatag ang Philippine Reclamation Authority og notice nga sugdan ang proyekto, wa man kuno'y objection sa ilang proyekto diha sa Manila Bay. Mao nga hinaut unta nga kining tanan ba kay sabang may order naman sa si Presidente Bongbong Marcos nga hulungon ang tanang mga reclamation project gawa sa usa ambot kinsay tag-iya niya ng usa unsay sangod niya ng usa nga dili man siya mahilabtan. Ato niya nang paabuton. Ako kuning gihisgutan karon. Ato ning gihisgutan kining battle kining kolom ni Iris Gonzales sa iyang Battle of Manila Bay Reclamation version. Tungod kay sa gawas sa bantalaan niadtong
Miyerkules unsa o kagahapon 9 nga si Senador Ejercito matud pa diri uh, Ejercito wants Chinese vessel undertaking reclamation in Manila by i-check. Sa rektor, gusto si Senador Ejercito nga kanang mga barko sa China nga usa sa mga nagtrabaho sa reclamation project diha sa Manila Bay ipa-check, ipatanaw. Kay matud pa diri, Chinese vessel undertaking reclamation work in Manila Bay should be inspected under officers and crew checked by for a possible link to China's People's Liberation Army. Matod pa ni Senador Joseph G.B. Ejercito kagahapon. Ang Philippine Coast Guard o Philippine Navy should check the Chinese vessel undertaking the reclamation in Manila Bay. Matod pa ni Ejercito. These are manned by Chinese and it is not far-fetched that some of the Philippine People Liberation Army intelligence might be on board this vessel. Tingali ito, no? O kunya, these are too near to the Manila Bay, matod pa ni Ejercito. Iyang ipapabati, iyang ipalanog ang iyang panawagan nga ipatsik kining maong mga barko human ang nahitabo dito sa Ayungin Shoal. Diin ang Chinese Coast Guard ship may atake, may pasirit o tubig sa Philippine vessel nga mag-deliver og provision ngadto sa tropa sa gi-grounded nga BRP Sierra Madre. Si Ejercito usa sa mga senador nga strongly condemn the latest Chinese act of intimidation. Usa siya sa bi-condemn ng himaraot sa Chinese intimidation. It is clear kuno that the government of the People's Republic of China is deliberately ignoring the 2016 arbitral ruling that dismissed their baseless 9-dash line claim. At the same time, they are playing dead to our diplomatic protest and warning from our allies, he added. He noted that the Ayungin incident happened shortly after the Senate approved a resolution seeking to raise China's bullying before the United Nations General Assembly. Tinuod sa ato pa murag ang reaksyon nila sa dihang mipasar og mahait nga inyong bugat nga resolusyon ang Senado. Mo to'y nahitabo nga gipagibombahan og tubig ang Philippine Coast Guard. We cannot let this slip. Dili ni dato palagyan lang. This is too much already. China's abuse of our Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and the fishermen is too much. Territory, security, and peace are at stake here. Matod pa ni Ejercito. Balikon ka, we cannot let this slip. This is too much. China's abuse of our Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and fishermen is too much. To territory, security, and peace are at stake here. Matod pa ni Ejercito. He urged the national government to heed the Senate recent resolution on China's aggression that to take a decisive measure to safeguard the country's territorial integrity. Kini mo ipamahayag nga gibuhian ni Senador G.B. Ejercito. Dan magpaabuta. Pero para nako ba, usamang yun ni ang China, usamang yun ni ang China sa atong kapartner sa mga negosyo sa dugay ng katuigan. Nahitabo lang ni tingali tungod lagi niya ng panag-ilog diya niya ng West Philippine Sea nga murag wa magyunta sila wa man naamay
2016 arbitral ruling nga nag-dismiss sa ilang way base nga pangangkon sa hapit sa tibuok South China Sea. Unya nag-ingon man nga kini nga area iya sa Pilipinas nganong di man nila tuod sa respetaan. Munay usa sa mga gikahibog nga nato. Nganong ingon man sab niya na ang batasan nining atong pipila ka mga kaigsuunan. Mao nga di sa tingali ta makabasol nga dunay pipila nato ka mga magbabalaod sa mga Pilipino nga naputong na sa ug unya makakita ug unya nag-aguhag sa mga silingan ng mga nasod nga dunay claim diha sa West Philippine Sea nga mubarog sa nga makiusa ug nalipay ta nga silang tanan ang Amerika sa Japan ug Vietnam ug uban pang mga nasod nga dunay claim diha niya ng area sab dunay sa sila'y portion nga ilang giingon nga ila maghiusa aron nga og bisan sa gagagbay nining uban nga mga nasod ug makita nila nga magkahiusa mapundok gani sila bation sa tingali kabalaka o kahadlok ang China. So wa naman tay panahon gigukod naman tas oras ug maatong hisgutan tanawa sa pagpamisita ni US Senator Tammy Duckworth sa Malacanang kagahapon ni adtong Martes Martes 8 nining Hulyo giingong ang United States nangitag kahigayunan nga magpada silang American student sa nursing school din his Pilipinas. Tanawa ha? Anhi pa eskwela ang ilang mga nursing student kay matod pa dili nga nis Pilipinas ato ra gyud matod pa ni Duckworth ba ni Senator US Senate Senator Tammy Duckworth kagahapon. The United States is looking at sending American students to nursing schools in the Philippines to address its shortage of nursing program and residency slot according to the visiting U.S. Senator Tammy Duckworth. Duckworth paid a courtesy call to President Marcos at Malacanang. In a statement, Malacanang said the American senator said told Marcos about sa pagplano kuno sa Amerika pagpadag American nursing student ngadto sa nasod ag-anhi pa eskwelaha dinhi sa ato iyang gisahit ang number of Filipino nurses in US and the quality of service nga ilang gipakita. Unya si Senator Duckworth may abli sa pagpakigsulti sa US Embassy sa Pilipinas sa posibilidad nga paanhiong lagi kini mga estudyante ilang American students nganhi pagpa-eskwela. One of the measures to address the United States shortage of nursing program matud pa ni Duckworth. Nakakita bagod sila nga kugihan kayo unya giingon pa diri American officials says that Filipinos all over the US are recognized for being well educated and their fluency in English language among other factors. Mao kuno ni base nganong sila ang Amerika matud pa ni Senator Tammy Duckworth nga tungod kay nakita nga ang atong mga Pilipino nurses nga tuwag ang ipada sa Amerika gi-recognize nga well educated ug unya fluent kayo sa English language. Usa na sa rason nga nidesider sila nagplano sila nga pa-eskwela ang ilang mga American student ug nursing sa Pilipinas. Din ato ning paaboton. Din higala na untay panahon ang tunugma sa samantak na ni mao gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban ni Benz no. Magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga. Hinaot nga si Batala magauban kanatong kanunay. Benz, panihog daw pasalamatan nato ang atong mga viewer karong buntaga. Okay, sir, ato pasalamatan ang mga nagtan-aw o mga nag-share sa atong programa. Sila Alexandria, sila Gerstwin Tasan, Sharon Ortiz, Ma'am Doreen Poblete Pepito,
sila Litme, Balonico Brian, sila Michelle Enriquez, Armando John Tumulak, Villamor Batang Pasay, Ariel Villarente, Joaquim Sakay, Emeline Cordua, Jima Puno, si Condisa Macol, o si Emar Dahab, Rafael Capuno, Rodski Lau, Alarkin Magikay, si Divine Grace, o si Joel Rosal. Mga na sila karon sir ang mga nagtanaw sa atong programa karon. Ay, salamat no. Ubay-ubay dahil sila rumuntaga. Ug niya, og naminaw man si Mr. Paing Capuno, hain na magkakaroon ba dapita sa Pilipinas. Mura gimingaw na sa mita nga maayo untang makahigayon makabisita kag balik diri sa Ormo. Mga pangumusta sa ni Mrs. mo o sa imong mga anak, no? Kay kinigod si Paing Capuno, dugay-dugay din among kauban din sa local government. Ako sa diayng pasalamatan si ang atong maanyag nga astrologist si Madam Alexandria nga nagsunod sa diay dining atong tulumanon. Hinaot sa punta nga naminaw sa si Norma Lord, ang arkitekto sa Kauswagan, ang kapitana sa Luna nga nagsunod sa dining atong tulumanon. Og salamat sab kang kanhi Kapitan Glenn Maglasang diha sa punta. O usab ako sang pasalamatan ang atong higala si Carmen Diaz na nagsunod ining atong tulumanon, si Lynn de los Rios. O magumusta sab ko ni kanhi Mayor Biboy Codilla, ni sa iyang misis si Jingjeng, si Jek o si Junjun siya. Kumusta mo? Kay kadawoy sa Dios kami diri, hinay-hinay, patid-patid sila pa. Mangumusta sa ko sa mga kahigalaan na mo diha, mga parente diha sa Purok Talong, sila si Binda Tariao, mga anak, si Tang, si Ate, Alan, o ang iyang misis. O ngadto sa Dimakring Tagalog, ni Dundi o ni Janet Chong, diha sa Barangay Lao. Mga pangumusta gikan sa ni Namo o ni Lilit. Nga mangumusta sab ko sa mga publiti pa, mga pamilya publiti, si Karen, si Pinky, si Kiben, o ang iyang mga anak, o iyang misis, o naminaw karon dining atong tulumanon. Mangumusta sab kami kang Juliet, kang Ann o Juliet Alcala diha sa Macabug. Okay, hangtod ma, hinaot nga si Batala, magauban kanato kanunay. Good morning.